What's up mga kabakal? Sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano maging Red Seal welder dito sa Quebec, Canada. So ang unang step ay kailangan nating magkaroon ng qualification certificate dito sa Quebec. Ano ba ang mga kailangan natin para makapag-obtain tayo ng certificate na ito? So unang-una, kailangan ay may sapat tayong experience para makapag-apply tayo dito. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 6,000 hours dapat yung oras ng total experience mo or minimum na work experience mo bago ka makapag-apply nitong provincial qualification certificate na ito. So kailangan natin dito ng form from CCQ or Commission de la Construction de Quebec. Yun ay downloadable doon sa website nila. Ganito yan guys, oh. Ganito ang itsura niyan. Request for recognition of hours or eligibility, yung pangalan ng form na yon. So dyan, pipilapan nyo yan, yung mga importanteng information dyan na hinihingi nila. Unang-una yung SIN, mga personal information nyo. So ibibigay nyo to sa employer nyo at sila yung magpipilap nyan. Pangalan ng employer nyo. Ang importante dyan yung oras na pinagtrabaho nyo sa kada taon mula nung nagtrabaho kayo dun sa employer na yon. Ayan. At isa pang napaka-importante yung description ng trabaho nyo. Sila yung maglalagay niyan. At syempre, pirmado yan ng responsible ng employer nyo. Tapos, pipirmahan nyo yan. Sunod naman, kailangan nyo ng attestation de préalable scolaire or certificate of academic prerequisite. Yan naman ay nagse-certify na kayo ay merong sapat na pinag-aralan na at least high school graduate yan eh. So, pupunta kayo dun sa mga school na nagre-recognize ng mga education sa ibang bansa. In my case, ito yung aking pinuntahan. Yan yung pinag-aaralan namin ng French class. So, kung hindi kayo sure kung saan kayo pwedeng makapagpa-recognize ng diploma nyo, magtanong kayo directly sa CCQ. Tumawag kayo sa office nila. At once meron na kayo niyan, sunod dyan, kailangan natin ng mga payslip doon sa kada taon na ipinagtrabaho nyo doon sa inyong employer. Kung for example, 2019, kayo nag-umpisang mag-start doon sa employer na yon, kailangan nyo yung last payslip kada taon up to present kasi yan ay supporting documents nung oras na inilagay ng employer ninyo doon sa form kanina. Kailangan nyo rin ng T4 sa kada taon. Yan yung summary ng earnings nyo. At kailangan nyo ng latest payslip din. Isa pang document na kailangan nyo itong ASP. Kailangan nyo ng ASP training. So kung kayo ay nasa domain ng construction, malamang sa malamang ay pinag-training kayo ng employer nyo at malamang ay meron din kayong ganitong certificate. Sunod ay kailangan nyo rin ng Xerox copy ng CWB qualification nyo. Kung meron kayo, kailangan yan. Sunod naman, kailangan nyo din ng certificate of employment syempre dun sa mga past employer nyo at syempre dun sa current employer nyo. Ay lang, kapag meron na kayo lahat nyan, i-mail nyo yan sa kanila. Dun sa pinakamalapit na CCQ office sa inyo. In my case, dito sa Baldor, yun sa amin. At kapag na-receive na nila yan, i-evaluate nila yan, which will take about 1 month. At kapag na-evaluate na nila yan, makaka-receive kayo ng letter nagsasabi na kayo ay qualified para mag-exam. Pwede na kayo ngayong mag-register for the examination. Siyempre, dun sa time na available kayo. Yung exam naman, up to 160, kailangan at least 60% ang passing grade or 36 points dapat yung makuha nyo over 60. In my case, ito yung result nung sa akin. 32 lang yung nakuha ko, kulang pa ako ng 4. 53% lang siya. Fail. Kapag nag-fail naman kayo, meron tayong 3 months na waiting time bago ulit tayo makapag-register sa exam. So ako, hindi ko na siya naasikaso, hindi na ako nakapag-register uli. Kasi 2023 yon, medyo busy ako sa pag-asikaso ng PR application. Kaya siguro next year mag-retake ako. At hopefully may pass ako na yan. At kapag naipasa nyo na yan, makaka-receive uli kayo ng sulat at nandun na yung card ninyo. At once naipasa nyo na yan, ibig sabihin,
isa na kayong qualified welder dito sa Quebec at pwede na kayong mag-apply ng Red Seal endorsement. And that is a different story kasi hindi pa nga tayo nakakapasa sa provincial. Ito muna ang provincial ang pagpupukusan natin. At ano bang advantage ng isang Red Seal welder over a non-Red Seal welder? So, itong qualification na ito guys, kapag ikaw ay sinabing Red Seal welder, mataas ito. Ito yung pinakamataas na certificate qualification na pwede mong matanggap as a welder dito sa Canada. Ibig sabihin yan, dumaan ka sa napakataas na level ng qualification at standards. Most of the time, mas mataas yung offer sa mga Red Seal welder. Ayan, sabi dito, advantages. Pwede kang mag-mentor or train ng mga apprentices which can lead to further career advancement. So, isang napakagandang opportunity to para mag-advance ka sa career bilang welder or in the field of fabrication, welding. So, yun lang guys. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at see you in the next video. Bye-bye.